So ito ang Puente di Malagonlong na nagkokonekta sa pagitan ng Barangay Lakawan at Mationa dito sa lungsod ng Tayabas. So ang pinakamahabang tulay na naipatayo during Spanish era. So napakalaki ng bahaging ginampanan ng tulay na ito sa mga Tayabasin, sisilbing pangunahing daan noong panahon bago ito ipasara noong 1990s. Okay, sisikapin natin makababa ngayon. So ito po yung Dumaka River. Ayan, may mga naglalabas sa baba. Bahagi ang buhay namin ng tulay na ito dahil dito kami pangunahing dumadaan noong 80s and 90s bago ito tuluyang ipasara. Kasama ko ngayon si Foreman Noli Isplana. Narito kami ngayon sa ginagawa nilang construction dito sa may baba. Kagandahan namin para maging pasyalan sa mga maraming turista. Oo, tourist spot ano. Tourist spot. Hindi pa lang ito. Siguro pagkatapos yan, maayos na yan. Okay. May plano kami yung ganyan. Kami talaga na plano na hindi katama namin yung talagang maayos. Oo, yun, maayos talaga no, na hindi naman masisira yung imahe ng ating ano. Oh, yan ay naka-plan naman yan ano. At saka may pahintulot ng National Commission for Culture and Arts ano. Narito na tayo mismo sa pinakaang ibabaw ng tulay. So, huli nating lalakarin ito. Ngayon, lalakarin ko na lamang ito. Dati, sumasakay kami ng jeep upang dumaan dito. Jeep o bus na galing Mauban, Quezon. So, dito kami dumadaan nun. So, ito ay tinubuan na lang ng mga damo. Nung una, ito ay medyo malalim ng konti. Tapos, puro bato. So, kapag tag-ulan, maputik, nabahura ang mga sasakyan dito dahil ito ay one way lang, hindi pwedeng magsalubong ang dalawang sasakyan. So naranasan ko din na sumakay sa tapaludo ng jeep at manakakaningas, sabi nga, sapagkat kapag nasa taplod ka ng jeep, makikita mo dito, ayan ang Dumaka River, o ito dito oh. Yan. So maningas dahil kapag tumatagilid yung sasakyan noon ay medyo nakakatakot. Kaya naranasan namin. So mapalad kami mga batang 80s at 90s na nakasakay, naraanan itong Puente di Malagonlong. So ipisisilip ko lang sa inyo ang mga pinaghirapan ng mga sinaunang Tayabasin noon. So, mapapansin natin may mga letra ang bawat adobe na kanilang binuo dito sa ano to. Ayan. So ito yung bunga ng pawis at hirap ng mga sinaunang Tayabasin sa pamamagitan ng pulo, isarbesyos o labor force o sa pilitang paggawa. So ang mga batong ito ay mga tiniktik na bato. Ayan o, letter D. Tapos ay ito, may D tapos may cross. Ay, nakaka-extra sa. Wow, damig.
Narito po si Nanay Chodora Naines. Ang bahay po nila ay di nilang sa makalampas ng tulay. At ang kapatid nito ay taga Palali. Okay. So ano pong sabi nga niyo tungkol doon sa mga sinaunang tayabasin? Nung una po, ang sabi ng inana ko, ang mga tao bago tumawid, nagagawa ng bato. Tiniktik. Tinitikan ng pangalan nila. Yan. Initial. At yun ang pinaka-verse nila dito. Yun. So, Pag wala kang dala, sa ilalim. tandaan mo sa ilog. Ayan. So, yun nga po. Narinig ko din yan sa mga matatanda sa Palali na pag uuwi sila ng bayan, may tiniktik silang bato, ilalagak nila dito sa tulay dahil ang mga kalalakihan sa pulo is servicios o labor force sa pilitang paggawa nung una, kung kaya napaka makasaysayan talaga nito sa aming mga tayabasin.